Kunin ko. Sige, ibigay ko kay Sister Adel kasi ready na siya. Kanina nagsayaw na siya. Ngayon naman sa ibubugan ng apoy at pagtatambling. Okay? Dahil natapos na tayong magdasal kanina, punta na tayo sa ating topic. Anyway, ang topic natin ngayon is all about Module 1, Introduction to Catholic Apologetics. Magbigay lang ako ng mga importanteng bahagi about apologetics. Nagtanong si Brother Bo kanina kung ano yung apologetics. No? Apologetics, mga kapatid. No? To defense. Alam niyo yan? Okay, sige, yan po. Buhayan natin ang definition. Definition, apologetics in its essence is the reasoned defense of the Catholic faith. While the term itself is rooted in the Greek apologia, meaning defense or justification. Ito palang apologetics, hindi yung maghihingi ka ng apology. No? Iba ang term na apologetics sa sa pagtanggol, no? Ito yung sa Tagalog, pagtanggol natin sa simbahan Katoliko, to defense, sa English. Okay? Or justification. Pagbigay natin ng katuwiran, o ituwid natin ang dapat ituwid. Ayan po mga kapatid, ang short introduction about sa definition sa apologetics. And next, naiintindihan na ba natin? Pagtanggol. At di pagtanggol. Kasi nakasaad sa isang statement, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Okay? Di ba mga leaders kayo? Oh, mga leaders. So mga leaders kayo sa simbahan, meron kayong responsibilidad. At isa sa responsibilidad ninyo, hindi lang yung pagka-lector ninyo, hindi lang yung pagka-katikista ninyo, pagka-minister, kundi bilang katikista, minister, mga lectors, at kung ano-ano pang office ninyo dyan sa simbahan, dapat meron din tayong background or aware tayo sa ating pananampalatayang Katoliko. Para kung merong magtanong, kasi sa ating panahon ngayon, in social media and face-to-face, marami na ngayong mga aggressive other religion na sila po ay magtatanong, maliban sa pagtanong, manunuligsa. Yun, maraming tanong pagtuligsa sa simbahan Katoliko. Kaya tayong mga leaders, no? Tayo ay mayroong karapatan at obligasyon natin, responsibility natin, hindi lang sa paggawa ng kanya-kanya natin assignment doon sa simbahan, kundi upang maipagtanggol natin ang ating pananampalataya upang wala ng sumakabila sila. Amen? Ayan. At ang pagiging tagapagtanggol, hindi lang yan sa mga leaders. Anyone who are baptized Catholic, if you are willing, no, to defend your faith, kahit hindi ka leader dito, yan, para naman may karga tayo, ma-equip tayo, may bala tayo, may kaalaman tayo sa ating pananampalataya. Kasi based on my own experience, maraming mga, anong tawag doon sa Bisaya, yung mananabtan. Maraming isa sa mga mananabtan na convert niya. At isipin niyo yung mga mananabtan, sila yung nag-lead sa prayer sa Novena, sa pistahan, sila yung nag-lead. Sa kanyang katandaan, ilang taon na siya bilang isang mananabtan o leader sa prayer, pero nakuha ka ni Brother Bo. Bakit nakuha niya? Kasi kung hindi namin idaan sa aming mga argumento at mga panghuhusga, accusation, kung hindi namin kayang idaan dyan, daanin namin sa masinsinang ayuda. Mabingay na.